Isipin na mabuhay ng maraming taon na may sakit na walang nakikita. Isang sugat na dumudugo sa loob at labas. Tahimik kang sumisigaw, ngunit hindi naririnig ng mundo. Naranasan mo na bang maging ganyan? Ito ang kwento ng isang babae na nawala na ang lahat, maliban sa isang bagay, pananampalataya. At ang pananampalatayang ito, tahimik, determinado, halos hindi nakikita, ang nagpabago sa lahat. Sa isang ordinaryong araw, sa gitna ng maraming tao, gumawa siya ng desisyon na lumalaban sa takot, kahihiyan at maging sa mga pamantayan ng lipunan noong panahong iyon. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanggugulo, hindi siya humingi ng tulong. Hinawakan lang niya, hinipo niya si Jesus at sa sandaling iyon, nangyari ang imposible, pagpapagaling, pagbabago. Isang himala, nagsimula ang isang bagong buhay sa isang simpleng kilos, ngunit puno ng layunin. Talaga bang maililipat ng pananampalataya ang langit kapag ang lahat ng bagay dito sa mundo ay gumuho? Maaari bang ibalik ng isang hawakan ang sinira ng mga taon? Ang biblikal na kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa iyo, tungkol sa akin. Tungkol sa lahat ng lumakad na sugatan, ngunit hindi sumuko sa paniniwala. Kung sa tingin mo ay naabot mo na ang iyong limitasyon, ang video na ito ay para sa iyo. Kaya mag-subscribe sa channel, i-like ito at ihanda ang iyong puso. Ngayon ay susuriin natin ang isang kwento ng katapangan, pag-asa at kaligtasan, isang kwento na nagsisimula sa sakit, ngunit nagtatapos sa tagumpay. Wala siyang pangalan sa mga ebanghelyo, ngunit tahimik na sumisigaw ang sakit niya sa loob ng 12 taon. Ang isang walang lunas na pagdurugo ay naubos ang kanyang lakas, ang kanyang mga mapagkukunan, ang kanyang dignidad. Hindi lang katawan niya ang dumugo, ang kaluluwa niya. Ang bawat umaga ay isang labanan upang magpatuloy sa pamumuhay ng walang pag-asa, walang lunas, walang tiwala sa bukas. Sinubukan niya ang lahat, pero walang nagbago. Ang mga doktor, sinubukan nila, ngunit nabigo sila. Ang ilan ay naniningil ng mahal, ang iba ay nadagdagan lamang ang sakit. Ang gamot noong panahong iyon ay walang sagot, at ang lipunan ay nagkaroon ng mas kaunti. Siya ay itinulak sa mga gilid, itinuturing na hindi malinis. Para itong nabubuhay na nakulong sa isang siklo ng pagdurusa na walang gustong makita o mahawakan. Isang tahimik na pagpapatapon sa loob ng sariling tahanan. Isipin ang pamumuhay na may ideya na hindi mo maaaring yakapin ang isang tao, hindi maaaring nasa templo, hindi maaaring makibahagi sa buhay. Ang kanyang paghihiwalay ay hindi lamang pisikal, ito ay espiritual, emosyonal, sosyal. Siya ay isang hindi nakikitang babae sa isang mundo na nakikita lamang ang panlabas. Ngunit sa loob niya may pumipintig pa rin, isang hindi nakikitang pagtutol, isang thread ng pag-asa. Marahil alam mo ang sakit na ito, ang sakit ng hindi maintindihan, ng paghingi ng tulong at paghahanap ng mga pintong nakasara, sa palihim na pag-iyak. Ang babaeng ito ay kumakatawan sa ating lahat na lumakad ng pagod, tinanggihan, naghihintay ng isang himala. At kahit na tila nawala ang lahat, hindi pa tapos ang paglalakbay dahil ang paghipo ni Jesus ay darating pa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagsasalita, hindi siya umakyat sa mga altar, ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib may pananampalatayang nagtiis. Isang maliit na apoy, halos mapatay, ngunit buhay. Kahit makalipas ang 12 taong pagdurusa, pagkabigo at paghihiwalay, hindi siya tumigil sa paniniwala. Ang kanyang tiwala ay wala sa mga tao o sa mga paggamot, ngunit sa isang bagay o sa halip sa isang tao, hindi pa niya nakikita, ngunit inaasahan na niya. Kadalasan, ang pinakataimtim na mga panalangin ay yaong inaalok sa katahimikan. Sa pagitan ng pagluha sa unan o pagbulong sa gabi, ganun din sa kanya, walang nakinig, ngunit narinig ng langit, at kahit walang nagpalakas ng loob sa kanya,
Pinangalagaan niya ang pag-asa. Lilipas din, magbabago, mangyayari. At kahit sabihin ng lohika na hindi, sinabi pa rin ng kanyang espiritu, magtiwala. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay hindi lumalabas sa social media. Hindi ito nakakakuha ng likes, ngunit ito ay makapangyarihan. Ang tapang na iyon ang bumulong sa dilim, duguan ng babae sa katawan pero mas dumugo pa sa loob. Gayunpaman, lumalaban ang kanyang kaluluwa. Parang dinudurog man sa sakit, ayaw niyang tumigil sa paniniwala. At iyon ay isang himala mismo. Kung nakalakad ka ng tahimik na sugatan sa loob, ngunit naniniwala pa rin na iintindihan mo ang babaeng ito. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula kapag walang nakakakita. Kapag ang tanging bagay na nagpapanatili sa atin ay ang katiyakan na hindi tayo kinalimutan ng Diyos. At sa katahimikang ito namumuo ang pananampalataya. Dahil marunong itong maghintay, alam nito kung paano magpumilit. Marunong itong hawakan ang langit kahit walang salita. Isang ordinaryong araw iyon hanggang sa may sumigaw ng darating na si Jesus. At tulad ng kulog na umaalingaw-ngaw sa buong lungsod, kumalat ang buzz. Bumukas ang mga pinto, nagdagsaan ang mga tao, dumami ang mga tao sa bawat hakbang. Ang pag-asa ay nasa himpapawid. Nais ng lahat na makita, marinig, mahawakan. Binago ng presensya ni Jesus ang kapaligiran, para bang ang pag-asa mismo ay naglalakad sa mga lansangan. Narinig ng babae ang mga alingaw-ngaw, siguro mula sa bintana, siguro sa malayo, ngunit may isang bagay sa kanyang hinalo. Bumibilis ang tibok ng puso niya, taon ng sakit, at ngayon ang balitang ito. Hindi pa niya nakita si Jesus, ngunit narinig niya ang tungkol sa mga himala, mga pagpapagaling, ang kapatawaran na iniaalok niya sa mga taong hindi gusto ng iba. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naisip niya, paano kung ngayon ang araw ko? Ang kaisipang iyon ay parang isang binhing itinanim sa disyerto, isang kislap ng pag-asa sa gitna ng kulay-abong buhay. Hindi niya alam kung paano o kung posible, but something inside her said, enough of just surviving. Siguro ito na ang moment na itinakda ng langit para sa akin. At doon nagsimulang magkaroon ng boses, ang tahimik na pananampalataya sa loob ng kanyang puso. Sa ating buhay, minsan dumarating ang Diyos nang hindi inaasahan. Sa gitna ng kaguluhan, ang ingay ng lungsod, ang pagmamadali ng araw-araw na buhay, at kapag dumaan siya, may nagbabago sa loob natin. Nagsisimulang bumulong ang aming mga puso. Siguro ngayon, ang hamon ay marinig ang bulong na iyon at magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang susunod na hakbang. Dahil ang presensya ni Jesus ay hindi nagkataon. Huminga siya ng malalim, tumibok ang kanyang puso. Alam niya, hindi na siya maaaring magpatuloy sa pamumuhay tulad ng dati. Alam niya ang mga panganib, isang maruming babae, dumudugo, mahawakan ng isang tao sa publiko. Maaari itong magdulot ng iskandalo. Baka mabato siya. Ngunit kapag ang pananampalataya ay nagising, ang takot ay dapat magbigay daan. At sa araw na yon, ginawa niya ang pinakamatapang na desisyon sa kanyang buhay. Pinili niyang umalis ng bahay para lumabas sa pinagtataguan, para makawala sa kahihiyang nagpabihag sa kanya sa loob ng mahigit isang dekada. Sa mahiyain ngunit may layuning mga hakbang, sinundan niya ang daloy ng karamihan. Walang nakakaalam kung sino siya at marahil ito ay para sa pinakamahusay. Hindi siya naghangad ng katanyagan o atensyon. Isa lang ang gusto niya, hawakan si Jesus, kahit laylayan lang ng damit niya. Ang saloobing ito ay may pangalan, determinasyon. Ito ay kapag ang sakit ay hindi na nakakatakot hanggat ang posibilidad na manatiling pareho. Alam niyang kung mananatili siya, unti-unti siyang mamamatay. Ngunit kung umalis siya, kaya niyang mabuhay. At ang desisyong ito na napakalapit at tahimik ay parang isang matapang na panalangin. Hindi siya humingi ng permiso,
Hindi siya naghintay ng palakpakan, nag-inarte lang siya. Nang may pananampalataya, gaano kadalas tayo tinatawag ng Diyos na lumaya sa takot, lumabas sa ating comfort zone at lumakad patungo sa ating himala. Minsan, ang kailangan lang niya ay gawin natin ang unang hakbang, kahit gaano pa ito kahina, dahil ang kaligtasan ay madalas na nagsisimula sa isang tahimik, ngunit matatag na pagpili. Tulad ng babaeng iyon, nagsisimula ang himala kapag nagpasya tayong magtiwala at lumipat, challenging ang eksena. Mga tao sa lahat ng dako, mga boses, yabag, pagtulak, isang pulutong na nagugutom para sa mga himala, pinalibutan si Jesus na parang bawat isa ay may kani-kaniyang apurahang kahilingan. Ngunit doon, halos hindi nakikita sa napakaraming tao, isang babae ang nanatiling determinado. Mahina ang kanyang katawan, ngunit malakas ang kanyang pananampalataya. Alam niya, kailangan niyang abutin siya, isang hawakan lang at lahat ay maaaring magbago. Nadulas siya sa karamihan, nahulog, bumangon, pawis na may halong alikabok sa lupa, tumirik ang mata niya sa isang direksyon. Ang bawat hakbang ay isang labanan, bawat metro, isang pananakop. Walang nakapansin sa kanya, ngunit pinagmamasdan siya ng langit. Ito ay tulad ng isang pagtawid sa pagitan ng sakit at katapangan, sa pagitan ng pag-aalinlangan at pag-asa, sa pagitan ng kahihiyan at kaligtasan. At pagkatapos, sa wakas, nakita niya ang laylayan ng kanyang damit. Iyon lang, hindi na niya kailangan, hindi niya gusto ang isang yakap, isang salita, isang kilos, isang dampilang. Sa nanginginig na mga daliri, inabot niya. At sa sandaling iyon, may nangyaring walang hanggan, parang tumigil ang oras, para bang pinipigilan ng langit ang hininga. Ang imposible ay malapit ng magbigay daan sa pananampalataya. Marahil ikaw ay nasa gitna ng kaguluhan ngayon din, napapaligiran ng mga problema, itinulak ng buhay, sinusubukan na huwag mahulog, ngunit ang mabuting balita ay nasa landas pa rin si Jesus. At kung mayroon kang kumpiyansa na abutin, kahit na ito na ang huling hibla ng lakas na natitira mo, siya ay malapit na. Minsan, hindi ang karamihan ang nagpapakilos kay Jesus. Puso ang naglakas loob na hawakan. Kahit sa katahimikan, ang pagpindot ay banayad, ngunit ang epekto ay kaagad. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa laylayan ng damit ni Jesus, may nangyaring supernatural. Tumigil ang pagdaloy ng dugo. 12 taon ng pagdurusa, ng patuloy na sakit, ng kahihiyan at paghihiwalay, natunaw sa isang segundo. Alam ng kanyang katawan kahit na bago ang kanyang isip, siya ay gumaling. At hindi lang sa labas, ngunit ang humipo kay Jesus ay hindi ang kanyang daliri, ito ay pananampalataya. Isang matapang, matalik na pananampalataya, hindi nakikita ng mga mata ng tao, ngunit sapat na makapangyarihan upang ilipat ang kalangitan. Walang sigawan, walang kidlat, walang mga spotlight. Ito ay isang tahimik na himala, gaya ng karaniwang ginagawa ng Diyos, malapit sa kailaliman kung saan walang nakakakita dahil hindi niya kailangan ng ingay para mabago ang buhay. Sinubukan niyang mawala, kung tutuusin, nasa kanya na ang kailangan niya. Ayaw niya ng palakpakan o pagkilala, kaginhawahan lang. Nais niyang makauwi ng may kapayapaan sa puso at muling naibalik ang katawan. Ngunit si Jesus, hindi niya siya hahayaang umalis nang walang mas dakila, dahil ang pisikal na pagpapagaling ay simula pa lamang. Ang gusto niya ay maibalik din ang kanyang kaluluwa, at gaano kadalas ito nangyayari sa atin. Nakatanggap tayo ng mga sagot sa panalangin, nagbubukas ng mga pinto, humihinto ang sakit, ngunit ang tunay na nais ni Jesus ay isang pagtatagpo. Ayaw niyang hawakan lang namin siya at umalis. Gusto niya tayong makita, tawagan, kilalanin. Dahil higit pa sa isang himala para sa katawan, siya ay naparito upang magdala ng kaligtasan sa kaluluwa. At ito, ginagawa niya sa pamamagitan ng pagtingin sa ating mga mata. Huminto si Jesus. Sa gitna ng maraming tao na nagpupumilit sa kanya mula sa lahat ng panig, tinanong niya,
Sino ang humipo sa akin? Nalito ang mga disipulo. Ano ang ibig mong sabihin? Nakaka-touch ang lahat. Ngunit may kakaiba sa haplos na iyon. Hindi lang ito pisikal. Ito ay espiritual. Ito ay isang dampi na may halong pananampalataya, pag-asa, sakit at pagtitiwala. At ito, naramdaman ni Jesus. Natigilan ng babae ang bilis ng tibok ng puso niya. Alam niyang siya iyon. Tinamaan siya ng matinding takot. Paano kung husgahan nila siya? Paano kung pinaalis nila siya? Ngunit sa parehong oras, naantig na siya ng langit. Paano niya maitatanggi ang nangyayari sa loob niya? Kaya buong tapang niyang inihayag ang kanyang sarili. Siya ay nahulog sa kanyang paanan. Sinabi niya sa kanya ang lahat, kwento niya, ang sakit niya, ang himala niya, at pagkatapos, ang tila isang sandali ng kahihiyan, naging karangalan. Tiningnan siya ni Jesus ng magiliw at sinabi, "Anak, iniligtas ka ng iyong pananampalataya." Tinawag niya itong anak sa publiko, kinilala, ibinalik, minahal. Hindi lamang gumaling sa katawan, ngunit tinanggap sa kanyang puso. Ang hindi nakikita ng mundo ay itinaas ng anak ng Diyos mismo. Marami ang humipo kay Jesus dahil sa pag-uusisa, ngunit kakaunti ang humipo sa kanya ng may tunay na pananampalataya. Itinuro sa atin ng babaeng iyon na hindi tumutugon ang langit sa lakas ng ating braso, kundi sa pagsuko ng ating espiritu. Kapag hinawakan natin si Jesus ng may bukas na puso, itinitigil niya ang lahat para lang mahanap tayo. Dahil para sa Kanya, hindi lang tayo ibang mukha sa karamihan. Kami ay mga bata, kami ay minamahal, at kami ay nakita. Umuwi ang babae sa ibang tao, hindi lamang walang sakit, ngunit may bagong pagkakakilanlan. Ngayon alam na niya, hindi siya nakalimutan, ni hindi malinis, ni hindi nakikita. Siya ay isang anak na babae. At nagsimula ang lahat sa isang simpleng kilos, isang haplos na naantig ng pananampalataya. Ang hindi kayang gawin ng mga doktor sa loob ng 12 taon, ginawa ni Jesus sa isang iglap. Dahil kapag ang pananampalataya ay humipo sa langit, ang imposible ay yumuko. Ang nakaantig kay Jesus ay hindi ang kanyang kamay, kundi ang kwento sa likod nito. Bawat luha, bawat malungkot na gabi, bawat tahimik na panalangin ay naroon, at nakita niya ito. Dahil para sa langit, walang mga dahilan na napakaliit o mga taong napakaliit. Ang bawat kilos ng pagtitiwala, bawat hakbang ng lakas ng loob, bawat pulgada na ating isulong sa pasakit ay maaaring maging simula ng isang pagbabago. Ang kwentong ito ay nakaligtas sa mga siglo dahil ito ay nagdadala ng walang hanggang katotohanan. Si Jesus ay abot kamay pa rin ng mga naniniwala. Naglalakad pa rin siya sa mga pulutong, humihinto pa rin para sa isang wasak na puso, naririnig pa rin ang tahimik na sigaw ng mga taong nag-iisip na walang ibang nagmamalasakit. At oo, nagpapagaling pa rin siya, nagtitipid pa siya, tawag pa niya sa pangalan. Kaya, ano ang kailangan mong hawakan ngayon? Anong sakit ang dinadala mo ng tahimik? Ang kwento ng babaeng ito ay isang paalala na kahit na ang lahat ay tila nawala, ang pananampalataya ay maaaring magbigay ng daan. Kahit na walang ibang naniniwala, si Jesus ay naniniwala. Dahil ang pananampalataya, kahit maliit, kapag taus-puso, ay umaantig sa puso ng Diyos. At kapag ang Diyos ay nahawakan, ang imposible ay hindi makakalaban. At ngayon, tinatanong kita, ano ang pagdurugo sa iyong kaluluwa? Ano ang tahimik na umuubos ng iyong lakas araw-araw? Marahil ito ay hindi isang pisikal na karamdaman, ngunit isang sakit sa iyong puso, isang emosyonal na sugat, isang trauma, isang takot, isang pagkawala. At tulad ng babaeng yon, mapapaisip ka, may paraan pa ba para sa akin? Ang sagot ay oo, sapagkat ang parehong Jesus na nagpagaling sa babaeng yon ay dumaraan pa rin dito. Huminto pa rin siya dahil sa isang simpleng dampi ng pananampalataya. Tinatawag pa rin niya itong anak, anak, at binabago pa rin
ang mga kwentong nakalimutan na ng mundo. Ngunit ang lahat ay nagsisimula sa isang desisyon. Ang desisyon na huwag sumuko. Ang desisyon na bumangon. Ang desisyon na maniwala muli. Hindi mo kailangang maging malakas. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Kailangan mo lang gawin ang ginawa ng babaeng iyon. Lumabas ka sa pagtatago at hawakan si Jesus ng may pananampalataya. Baka umiyak, baka takot, baka mahulog at bumangon. Ngunit may pag-asa na mababago niya ang lahat dahil kaya niya at gusto niya at gagawin niya. Kapag kumikilos ang pananampalataya, tumutugon ang langit. And kaya maglaan ng ilang sandali ngayon upang pag-isipan, ano ang kailangan mong isuko sa Diyos? Ano pang hinihintay mong gumaling ka? Magdasal, buksan ang iyong puso, basahin ang kwentong ito sa Biblia. At kung kaya mo, ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan din ng himala. At syempre, mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at manatiling nakatutok para sa mga susunod na yugto ng pananampalataya, pagmumuni-muni at pagbabago.